Mahigit 3 araw nang nananakit ang kanang tenga ni Eman. Kaya pinatignan na niya ito sa doktor. Pagpasok ng otoscope, nakita ang nakabara sa butas ng kanyang tenga. Doon na tuod. Sorry. Dali lang po. Na parang may mga galamay. Mauro nung sa foreign body. Sinubukan itong sungkitin ng doktor. Pero si Eman, Dok! Sakit ka, Dok! napapangiwi na sa sakit hanggang sa may nahugot silang tila galamay ng insekto. Pero hindi ito simpleng kwento ng insektong nakapasok sa loob ng tenga. Kwento ito ng isang trahedya. Mahigit 10 araw na ang nakararaan nung si Eman at ang kanyang mag-ina nasuong sa panganib. Nanghihina na si Eman nung datnan ng mga rescuer sa masukal na gubat na sakop ng Davao de Oro sa Mindanao. Sa paanan niya, nakalupaypay ang wala ng malay niyang anak. Halos buong katawan nito, tadtad ng kagat. Tumi. Brad. Ay, doko, kol. Ay, doko. Ay, pugsa. Okay, kusog. Ha? Ay, Data Health Center. Ang mag-ama kasi, pati na ang misis ni Emma na si Irene, pinutakte ng daan-daang mga nangangalit na bubuyog na kung tawagin sa kanila, putyukan. Hanggang lang nako is ang mga tingog sa buyog bang. Among payag is mura siya gilabay og balas bang hastang daghana. Sakit na may, parang murag nahiwa ang mong kan ba? Unod ba na? Pagtatanim ng luya sa bundok ang ipinambubuhay ni Eman sa kanyang pamilya. Kasakasama niya ang dalagitan niyang anak na si Nika na may espesyal na kondisyon. Mahadlok may namo ibilin ba kay mura siya special child siya, late memory lang. Nung araw na yon, sina Irene at Nika sumilong sa maliit nilang kubo. Maya-maya pa si Eman na abala sa taniman, bigla raw na bulabog ng kakaibang tunog. Oo, daghan. Perti daganang putyukan sa likod nako. Mahigit siguro 2,000 buok. Unsa may kuan nga ning singgit siya, si akong bana si Emmanuel. Singgit siya nga bantay mo. Para ilayo ang mga bubuyog sa kubo kung saan naroon ang kanyang mag-ina, tumakbo si Eman pababa ng bukid. Dito ko sa pikas area na ko nga naitanom nga mga parkata, nakatago jud ko pero napaakan ko gamay lang. Pero ang hindi inakala ni Eman, may mga putyukan na ring pumuntirya sa kanyang mag-ina. Ang nakuanan nako is nisinggit man ang bata nga ay agay ni ana siya didto, so daghan naman jud kay ang namaak sa ako. Kamang ko kay bakilid man, kamang ko sa bidam kay puno na largo akong naong akong ulo putyukan. Pagka dol na ako nila, nakita na ako ang anak o asawa nga napuno na pod ang naong sa ako ang anak. Si Eman, kinarga ang anak niyang si Nika para ilayo ito sa mga putyukan. To, dagan din Nakadagan may sobra 100 meters. Mao na to. Nahayang siya sa kong likod. Dito ka lang ha. Huwag ka alis. Para hindi papakin ang kagat ng putyukan, tinakpan ni Eman ng dahon ng katawan ng nanghihina na niyang anak. Nak, ayaw jug bangon na ka. Hintubag pa siya. Oo. At saka siya nagpahabol sa mga putyukan sa pag-asang layuan ng mga ito si Nika. Nakadagan siguro kong mga 30 meters. Ito ko ninrap na ko kay murag paminaw gyud ako. Di naman gyud nagsan ako makaya. Ning singgit ko, ingon ko ang bata. Dito sa may itong pangpang nahayang. Asin nga daghan jud sa itom-itom nga naglagom ang bata. Pislita na ya kanang dire. Pus dire. Pamislit na ko ni siya nga side, kani hang diri nga side, paak na ko ni diri nga side si ang tiil. Nay reaction ba nga mo singgit ba siya tingwa jud. Anak ron tiil ba giguyod. Murag patay na gid siya. Anak ko Lord, ayaw in town Lord, baluoy ka Lord. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang saklolo. Tumi. Brad. Ay, doko, kol. Ay, doko.
Ay pugsa. Okay, kusog. Ha? Ay gib. Dato health center. Tanaw na ko ni Manuel, di siya katindog. Ko ayaw-yo, una sinika ang unahayo. Abot na mo ito, gigunitan ni Walalan nga ang bata ang iyang bulso niya. Wala na dumibitik. Manuel. Okay na mo na. Agad nilang ibinaba sa bundok ang mag-ama para maisugod sa ospital. Pero pagdating sa ospital, si Nika idineklara ng dead on arrival. Ano man in town, Lord. Sakit oy. Pasaylo ako na. Ang kaso ni Nika is isang severe anaphylactic shock po. Possible po na may allergy sa bee venom. If nagkakaroon ng anaphylactic shock, posible itong mamaga. Hihirapan tayong huminga at kawalan ng hangin or oxygen sa katawan ng tao. Sakit man tuod nga ingan tong nahitabo sa amoa pero wala mo pud gituyo. Disgrasya gyud. Ilang araw matapos ang insidente, bakas pa rin ang mga tinamo ng mag-asawa sa pag-atake ng putyukan. Ito yung mga pantalya, ma'am. Ito. Yan. Ito sa gilid, yan. Kahit sa kamay ko, ito. Dito sa likod, meron din kinagat. Kahit na dito, meron din dito. So, katong time, sakit jud kay kan mura siya ganang injectionan may ba nga, mura gyud ka gitabangan og inject, ana. Kani, mao ni yung mga pinakan sa putyukan, ikan sa kong liog, padung sa ulo tanan puno. Tapos naapay yung isa ka buhok na nakasulod sa ilalom sa kong dalunggan. Wala pa siya nakuha antad karon. Mao gyud siguro dahilan nga sakit pero hindi akong ulo. Okay, kusog. Ha? Ay gib. Dato health center. Pero bakit nga ba sila inatake? Ganap lang tayo ng safe na area. May mga dala naman tayo na mga bisot. Kasama ang mga kawani ng barangay at ng MDRRMO o ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, inakyat ng aming team ang bukid na pinangyarihan ng insidente. Noon pa man daw, napansin na ni Emma ng bahay ng putyukan sa isang puno malapit sa kanilang kubo. Mao ni akong kubo, diri ako ang misis ug akong bata. Dana man na ilang balay dara. Ayon sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, ang umatake kina Eman, tinatawag na Philippine Giant Honeybee. Isa raw sa pinaka-agresibong species ng bubuyog. One of the most aggressive, defensive na mga honeybees in the world. Usually, nandun siya sa mga rural areas. Fruits, mga tanim na may food source sila. Pag nag-sting siya, maglalabas siya ng venom and yun yung magkukos ng reaction sa balat mo. Joy ingon nga nahilabtan na mo sila unsa dinha kay layo ra pod baya mi sa amo ang uma. Pasin sa baho daw nako. Murag diha no nakatuo ko kay ang pressure sa hangin akong pangminaw, padulong gikan sa kuha. Murag ana street jud dito sila ha. Hinihinalang mga bubuyog na umatake sa kanila ay galing sa isang hive na may honey. Maliit yung possibility na dahil sa pawis yung dahilan kung bakit na-attract yung mga bees. Kasi ibang klase ng bubuyog yung naa-attract sa pawis. Pagka ikaw ay inaatake ng or pinuntahan ng mga bubuyog no, at sinimulan mag-sting, ang pinakamaganda pa rin gawin ay huwag gumalaw or kumilos. Nila naiisip na natatakot ka sa kanila eh. Ang naiisip nila, inaatake mo sila. No? Minimal movement para makalma lang din yung mga bubuyog. Hindi nila isipin na inaatake mo sila. So eventually, titigil sila. Iilan lang sa mga bulubunduking parte ng barangay namin ang mga bubuyog. Wala pong ikatakot yung barangay. Kung mayroong mga insidente, ipagbigay alam. Mga 10 years na kung mamuhagay yun. Natingala gani kung anong ang putyukan makapatay. Ako, dili ko mahadlok mamuhag. Amping na lang gud. Ang bahay ng mga bubuyog, binuwag na rin. Kuha na atrit sa city. Tapos ang balay, waday dugos daw gidala nila ang balay dito sa balay panamo. May pag-aaral nga na kapag naging extinct ang mga bees, extinct din yung tao kasi magkakaroon tayo ng problema sa food supply natin. So very important sila. And we have to learn to coexist with them. Nitong Lunes, inilibing na si Nika.
Pre, murag nasa kasuko nga murag wa po kay dapat kakasukan. Samantala, minabuti na rin ang aming team na ipakonsulta sa isang espesyalista si Eman. Ginamitan si Eman ng otoscope. Mauro nung kita ka. It's a foreign body. The patient claims that he was attacked by a swarm of bees. Merong possibility na may pumasok sa ear canal. Pinatakan ng mineral oil ang tenga ni Eman at saka sinungkit ang naroon gamit ang tinatawag na alligator ear forceps. Agoy. Aron Sakit kita, Dok. sa nung. Sakit kay Dok. Okay, nakapta naman ako na nakuha o gamay ra kaayo. Ang saman, kaya ni mo ron or dili? Sige tayo, Dok. Hinawakan na ni Irene ang ulo ng kanyang mister para hindi ito gumalaw. Kuptan ako, mahina-hinay na kong tanggal. Dok! Sakit kita, Dok. Definitely, the patient cannot tolerate the procedure. We abort the procedure. 95% ang naiwan. Yung bubuyog, pasok niyan doon, ang sting niyan nasa puwet. Kaya wala siyang naramdaman except for the parang mahinang paninig niya. Nagkaroon ng abscess. Tagan o tambal para sa pain, para sa swelling, para sa infection, antibiotic. And then we try again. Pag dili madala, then sa operating room talaga. I-delay na isang linggo doesn't mean that this will cause permanent damage to the eardrum. Ligtas naman dahil for now, yung insekto po is hindi na buhay, hindi na gumagalaw. Bisan pa og libre ang ako ang operation. Simbako kung yung operation nga may tabo. Gusto lang gyud gihapon ako nga manual lang. Bugat sa kong side nga maoperahan ko nga murag ako lang gamay ra kang diferensya sa ako ang talunggan. Ang mas ikinatatakot daw ni Eman, hindi ang siya'y mabingi, kundi ang nakabibinging katahimikan ngayon sa kanilang tahanan. Dili na mo siya dali nga malimtan. Wala man jud ko nagit sa skill okay dito gitaman ko lang yang mauna gid sa amo. Mapanganib ang putyukan kapag nabulabog pero hindi sila kaaway. Mahalaga ang papel nila sa ating kalikasan bilang pollinator at tagalikha ng pulot. Kung walang honeybees, hindi mamumunga ang mga pananim at ang mga puno. Wala tayong makakain. Kaya wag silang gambalain. Lumayo sa kanila. Dahil sa mundo ng tao at ng mga insekto, may espasyong kailangang igalang. Para sa kaligtasan nating lahat. Dok! Sakit kita, Dok.